May posibilidad daw na nakapuslit na sa bansa o nasa Cambodia na si Atong Ang, ayon sa Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ibinahagi niya na nakawalong operasyon na ang isinagawa ng kanilang team nitong nakaraang linggo upang matagpuan ang negosyante. Ngunit sa kabila ng mga pagbisita sa mga kaibigan at mga game farm nito, wala pa rin silang nakitang resulta. Bagaman kumpiyansa silang nasa bansa pa rin si Ang, may impormasyon rin na posibleng nakatakas ito papuntang Cambodia sa pamamagitan ng backdoor routes. Paliwanag ni Remulla, "That's raw information, kaya patuloy pa rin ang pag-verify ng mga otoridad." Dagdag pa niya, may ulat na nagpapatakbo si Atong Ang ng online sabong sa Cambodia, na nagmumungkahi na maaaring nakapag-establish na siya ng sariling operasyon sa lugar at posibleng sa mga bahagi ng Thailand. Ayon kay whistleblower Julie Patidongan, may kakayahan si Ang na makapunta sa Cambodia at maaaring gumamit ng backdoor upang makaiwas sa otoridad. Dahil dito, iniimbestigahan pa rin kung paano siya nakalusot sa mga hangganan ng bansa. Kung makumpirma ang kinaroroonan ni Ang sa Cambodia o Thailand, ay de-deliberate ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairman ng ASEAN. Ipinaliwanag ni Remulla na pwede rin kanselahin ang pasaporte ni Ang, at kapag na-cancel na ito, maaring hilingin ng Pangulo sa hari ng Cambodia na ipabalik sa Pilipinas ang negosyante. Sa kabila nito, nakapaghanda na rin ang congested jail sa Laguna sakaling maaresto si Ang sa hinaharap. Ipinaliwanag din ni Remulla kung bakit mahirap ma-monitor ng Bureau of Immigration ang paglabas ni Ang sa bansa. Ayon sa kanya, mahigit 17,000 kilometers ang coastal areas ng Pilipinas, at bago ma-release ang warrant, hindi agad malinaw kung bibigyan siya ng warrant of arrest o out on bail. Pinagdiinan niyang hindi dumaan sa opisyal na ports of entry o exit si Ang, kaya posibleng backdoor ang ginawa nito. Bagaman may ulat na nagsumite na ng firearms ang kampo ni Ang, sinabi ni Remulla na itinuturing pa rin itong armed and dangerous dahil kumikita ito ng 1 billion pesos kada araw at madaling makakuha ng armas. Kasalukuyang may 2 arrest warrant laban sa kanya, kaugnay sa nawawalang sabunggeros na bahagi ng kanyang cockfighting operations. At nag-alok na ang DILG ng 10 milyong reward sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Atong Ang. Patuloy pa rin ang operasyon at investigasyon upang matiyak na hindi makakalusot ang negosyante sa batas.